You should learn from your mistakes. Hindi na ako magkakamali, kuya. Ako rin. Pahinga lang muna. Have a big day tomorrow. Nang aalis na si Rafael ay hinatid siya ni Moises sa labas ng tinitirhan niya. Nang saktong tumawag naman si Justine upang tanungin kung saan sila magkikita ni Jaime para makapunta din siya, na agad namang binili ni Rafael ang anak niya na antayin na lang niya ito sa bahay nila dahil kailangan nilang mag-usap. Bago umalis si Rafael ay muling nagpasalamat si Moises na agad naman niyang sinabihan ang binata na bumalik na ito sa loob dahil delikado ba siya hanggat hindi pa nagbibigay ng statement ang Pangulo, sabay umalis na ito. Hindi naman nakatiis si Moises na sinundan pa niya si Rafael hanggang sa daan. Nang saktong sasakay na sana ang Vice Presidente sa sasakyan niya, ay may humintong itim na van na may lamang mga armadong lalaki na agad nilang sinakay si Rafael na sinubukang tulungan ng binata pero tinutukan siya ng baril kaya wala na siyang nagawa pa nang kidnapin nila ang Vice Presidente. Hiniling naman ni Jaime kay Divine na magtiwala siya sa kanya na siya na ang bahala sa kanilang mag-ina, sabay nagpaalam na din siya dahil kakausapin pa niya si Eleazar ng masinsinan na binili niya silang mag-ina na huwag silang aalis ng bansa dahil wala silang dapat ipag-alala. Habang nakahanda na ang mga cameraman ni Eleazar para sa statement niya na ilalabas niya pero tumaas ang BP niya dahil sa banta ni Jaime sa kanya, nagalit na galit ito dahil kailangan niyang i-deny ang pananaksak ni Jaime sa kanya kapalit ng buhay ni Danica na kahit anong gusto niyang tulong na ibigay niya kay Moises ay buhay na ng anak niya ang nakasalalay doon. Nagsisisigaw naman si Moises nang itangay ang Vice Presidente kaya nagtakbuhan ng mga tao pero nang makilala siya ng mga tambay na siya ang sumaksak sa Pangulo ay binugbog nila ang binata at dinala nila sa isang kwarto na doon nila kinulong na kahit nagmamakaawa si Moises. Habang humingi naman ng tawad si Divine kay Felicia na agad namang sinaad ng dalaga na naiintindihan niya ang mama niya kung bakit gusto na niyang kalimutan niya ang nararamdaman niya para kay Justine pero galit siya sa mama niya dahil sa ginawa nila kay Moises na tinanong niya si Divine kung paano niya nagawa ang bagay na yun na alam niyang siya ang nagmamanage sa mga problema ng mga sagrados pero hindi niya akalain na aabot sa ganun na tinuro nila si Moises na mamamatay tao na ang mga kriminal ay hindi lang ang mga sagrados at si Justine kundi na rin pati si Divine. Umiiyak na giniit ng mama niya na maniwala siya sa kanya dahil wala siyang ibang choice pero sinumbat ng dalaga na lahat sila ay may choice. Na agad namang pinaliwanag ni Divine na ayaw niyang ma-involve pa ang dalaga pero plinano lahat ni Jaime na pareho silang natrap sa patibong niya na ngayong sinabi lahat ni Jaime sa kanya ang buong katotohanan ay hindi niya hayaan na makawala pa silang mag-ina kaya paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa anak niya dahil pati siya ay nadadamay na hindi dapat ito mangyari at hinayaan niyang mangyari ang bagay na yun. Nagyakapan ang mag-ina sa mga sandaling yan, naramdam din ni Felicia ang pagsisisi ng kanyang ina pero huli na ang lahat dahil hindi sila makakawala sa kabangisan at kasamaan ni Jaime. Habang ang pinakahihintay nila Rafael at Moises na pag-amin ni Eleazar sa lahat ng katotohanan ay hindi na mangyayari dahil hahadlangan ni Jaime at sisiguraduhin niyang hindi aamin ang Pangulo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.